Ako si Rian, 26 years old, mountaineer mula CDO. Hindi naman ako bago sa bundok. Nakarating na ako sa Kitanglad, Kalatungan, Dulang-Dulang, at ilang minor climbs sa Bukidnon. Sanay ako sa lamig, sa dilim ng trail, pati na sa mga kwento-kwentong may bantay ang mga bundok. Pero iba talaga ang Musuan Peak. Iba yung pakiramdam niya, iba yung hilaga ng hangin, at meron siyang presensyang hindi mo basta-basta maa-absorb kung hindi mo naranasan mismo. Hindi ko ito sinasabi bilang exaggeration. Kunento ko ito kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung kinulang lang ba ako sa tulog o talagang may nakasalubong akong hindi tao. Nagpaplano pa lang sana kami ng tropa ko ng quick sunrise hike. Hindi major climb, hindi overnight. Pero dahil may bagyo na dumaan ilang araw bago nun, medyo basa pa ang trail. 4 kami dapat. Ako, si Jethro, si Kim, at si Lyle. Pero sa huling minuto, nag-back out yung dalawa kasi may lakad sa pamilya. So kaming dalawa lang ni Jethro. Sabi ko, "Bro, tuloy pa rin ba tayo? Baka boring pag dalawa lang." "Tuloy. Wala namang problema doon. Liit lang naman ang trail." Mali kami. Dapat, hindi kami tumuloy. 4 AM pa lang, nasa trail na kami. Tahimik yung paligid. Yung tipo ng katahimikan na maririnig mo yung sarili mong paghinga. May dalawang klase ng katahimikan sa bundok. Una, yung natural na tahimik. Normal, malamig, relaxing. Yung pangalawa, yung tahimik na parang may nakatitig. Hindi komportable, parang may mga matang nakatingin mula sa kakahuyan. Yung pangalawa ang naramdaman namin. Sinabi ko kay Jethro, "Bakit parang ang bigat ng hangin?" "Hindi ko alam, parang mas madilim kaysa dati." "Oo, hindi normal yung dilim. Parang masyadong dense. Parang may mga lugar sa trail na hindi natatamaan ng headlamp." Habang paakyat kami, napansin kong may gumalaw sa kaliwa, sa may part na malapit sa mga damo. Mabilis, parang taong nakayuko na nagmamadaling tumawid. Sabi ko kay Jethro, "May tao ba doon?" "Wala. Hindi naman gumalaw yung mga dahon. Huwag mo nalang pansinin." Tama siya, walang hangin. Pero malinaw na may aninong dumaan. Hindi ko alam kung bakit, pero binalot ako ng lamig. Parang biglang naging mabigat ang bag ko kahit wala namang nadagdag. Mga 20 minutes bago ang summit, may part ng trail na may malaking puno. Alam ng mga mountaineer yun. Landmark siya. Paglapit namin doon, natigil si Jethro. "May nakita ka?" tanong niya. Hindi ko agad sinagot kasi ako mismo hindi ko alam kung nakita ko ba talaga. Sa gilid ng puno, may babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok, nakadamit na parang luma, kulay puti o beige. Hindi ko masyadong kita. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya lumalapit. Pero ramdam ko ang presensya niya. Yung tipong sure ka na hindi siya tao. Tinapik ko si Jethro. "Huwag kang tititig. Daan lang tayo." Ayun talaga ang unang instinct ko. Huwag siyang tignan, huwag siyang kausapin, at huwag siyang pansinin. Naglakad kami, mabagal, tahimik. Pero habang lumalapit kami, unti-unti kong naririnig na parang mahina siyang humihingal. Mas malalim, mas mabigat. Parang hinihigop yung hangin sa paligid. Paglampas namin sa puno, napakalakas ng tibok ng dibdib ko. Ayoko man lumingon, napasilip pa rin ako. At doon ako unang kinilabutan talaga. Wala na siya, as in literal.
Parang tinangay lang ng hangin. Sabi ni Jethro, dumaan ba siya sa likod natin? Hindi tao yun. Nagkatinginan kami. Pareho kaming nanlamig. Pero tuloy pa rin kami kasi malapit na sa summit. Pero hindi namin alam na hindi pa doon nagtatapos ang presensya niya. Kasi doon pa lang pala magsisimula. Pagdating namin sa summit, akala namin tapos na yung weird na naramdaman namin. Ang tahimik, oo. Pero hindi na kasing bigat nung nasa trail kami. Umupo kami ni Jethro para magpahinga. Inilabas namin yung tubig. Nagkuhaan kami ng pictures. Pero habang nakaupo ako, napansin kong parang may gumagalaw sa baba, sa bandang trail na dinaanan namin. Akala ko noong una, hangin lang. Pero wala talagang hangin kasi steady yung mga dahon. Nanindig yung balahibo ko. Sabi ko kay Jethro, may bumababa ba? Nag-scan siya gamit ang headlamp. Walang tao. Pero doon nagsimula. May 3 minuto pa. Narinig namin yung kaluskos sa trail. Isang hakbang. Sunod, dire-diretso papunta sa summit. Hindi tunog sapatos, hindi rin tunog paa ng hayop. Para siyang mas mabigat, parang dragging yung paa. Sabi ni Jethro, may paakyat. Hindi yan tracker. Tinignan namin yung trail, pero wala namang tao. Pero may tunog pa rin. Malapit lang. At meron pa, may humihingal na mabagal. Parang yung narinig namin doon sa may puno. Nagtinginan kami. Sabay naming inop yung headlamp namin. Instinct, hindi sinadya. Para kaming 2 bata na natatakot sa dilim. Pero lalong naging mali. Kasi pagpatay namin, doon namin nakita. Mahina ang liwanag ng buwan, pero sapat para makita namin yung silhouette. Sa trail, may nakatayo pero hindi gumagalaw. Yung babaeng nakita namin sa puno, wala nang duda. Mahaba yung buhok, nakayuko yung ulo, tapos yung braso niya, sobrang haba, hindi normal, parang halos umabot na sa tuhod. Putya, ano yan? Hindi ako nakasagot, pero bawat takbang niya, parang humihina yung paligid. Parang hinihigop niya yung enerhiya mula sa hangin. Hindi ko ma-explain, pero yun yung unang beses na talagang hindi talaga dapat kami tumuloy. Nung umabot siya sa last curve ng trail pa summit, sumigaw ako kay Jethro. Takbo, Jethro! Hindi na kami nag-antay, hindi na kami nagligpit. Hindi na namin kinuha yung ibang gamit. Diretso kaming tumakbo pababa. Pero habang tumatakbo kami, naririnig namin yung tunog niya sa likod. Yung pagdrag ng paa, yung hingal. Parang sobrang lapit sa likod namin. Hindi ako lumingon, hindi ko kaya. Pero si Jethro, nadulas, diretso sa lupa. Napalingon ako sa kanya, sabay hawak sana sa braso niya para hatakin. Pero sa likod niya, sa mismong puno kung saan namin unang nakitang nakatayo yung babae, nandun, nakatingin lang kay Jethro. Tapos, puta, bigla siyang ngumiti. Ngiti na parang punit ang gilid ng labi. Ngiti na hindi normal sa tao. Hinila ko si Jethro ng sobrang lakas. Bilis! Bilis, putang ina! Hindi na namin alam kung paano kami bumaba ng ganon kabilis. Parang adrenaline na lang lahat. Pagdating namin sa trailhead, halos hindi kami makapagsalita. Si Jethro nanginginig yung kamay. Ako, nahihilo sa bilis ng tibok ng puso ko. Pagdating sa sasakyan, may matandang lalaki na nagtitinda ng kape. Tinignan kami. Tapos sabi niya, nakadaan kayo sa puno na may bantay. Hindi namin sinagot, pero parang alam na niya. Sabi niya ulit,
Pag may nakita kayo sa musuan, huwag niyong titignan. Hindi tao yan. Pero pag pinansin niyo sila, susundan kayo hanggang makababa. Hindi kami nakasagot. Umupo lang kami habol ang hininga. Sa totoo lang, hindi ko alam kung naiwan namin yung presensya doon. Kasi nung gabing nasa bahay na ako, pagkapatay ko ng ilaw sa kwarto, sa gilid ng mata ko, parang may babae na nakatayo sa gilid ng pintuan. Pero matapos yun, hindi ko na inulit ang musuan at hindi ko na gustong balikan. Mapagpalang araw. Ako si Levi, taga Manila. Nagpunta lang ako ng bukid noong 2019 dahil sa bakasyon at para makalayo sandali sa stress sa trabaho. Wala talaga akong kamag-anak doon, pero may tropa akong nag-aaya na pumasyal sa Malaybalay at Valencia. Sabi niya, kung gusto ko raw malamig, tahimik at maraming bundok na pwedeng pagpicturan, doon daw ako dapat mag-ikot. Hindi ko alam na yung simpleng lakwatsa na yon ay mauuwi pala sa isang gabi na hanggang ngayon hindi ko malilimutan. Gabi na nun, galing ako sa Valencia at paakyat ako papunta sa Malaybalay. Ako lang mag-isa. Nagrenta lang ako ng maliit na kotse. Medyo pagod na rin ako, pero sabi ko, kaya ko pa. Pagdating ko sa bandang Sumilaw, nagsimula nang gumaan ang trapiko. Wala nang mga kasalubong minsan, maliban sa ilang truck na mabagal paakyat. Sa kanan, puro dilim ng bundok. Sa kaliwa naman, mga malalalim na bahagi ng lupa na hindi mo kita ang ilalim. May napansin akong mga driver na bumabagal sa isang curb. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong nakikitang construction o obstacle. Pero napansin ko, pagdating ko sa mismong bahaging yon, para bang biglang lumamig sa loob ng kotse. As in, literal na parang binuksan yung aircon kahit naka-off naman. Hindi ko pinansin. Siguro hangin lang, sabi ko sa sarili ko. Paglampas ko ng konti, bigla akong nakita sa dulo ng headlight ko, may babaeng nakaputi sa gilid ng kalsada. Nakatayo lang siya, hindi siya gumagalaw. Akala ko nung una, normal na tao. Baka may hinihintay o may naplatan na sasakyan. Pero nung unti-unting lumilinaw habang papalapit ako, doon ko napansing nabasang-basa yung buhok niya at hindi siya umiimik kahit dumaan na ako mismo sa harap niya. Ang mas nakakatakot pa, hindi ko makita ang mukha niya dahil nakatakip lahat ng buhok. Napalunok ako. Naisip ko na yung mga kwento tungkol sa white lady ng Kisolon. Pero ayoko sanang paniwalaan. Gabi na, pagod ako. Baka nag-iilusyon lang ako. Tinignan ko siya sandali habang dahan-dahan akong dumaan. Pero pagkalingon ko sa salamin, wala na siya. As in literal na wala na. Walang kahit anino. Kinabahan ako, pero pilit kong kinokontrol yung manibela. Gusto ko sana mag-slow down pero hindi ko alam. Parang yung paa ko nanginginig. Habang tuloy-tuloy ako, nakikita ko yung pag sa unahan, kumakapal. At doon nagsimula. Biglang may kumalabog sa likod ng kotse ng sobrang lakas. Yung parang binangga ng truck. Napahawak ako sa dibdib ko. Putya, ano yun? Tinapakan ko ang preno. Pero imbis na huminto, dumulas ang gulong dahil sa basa ang kalsada. At ramdam kong nadulas ako papunta sa shoulder ng road. Kinabig ko pabalik, pero huli na. Tumama ako sa bakal na guardrail. Hindi naman ako nasaktan, pero ramdam ko yung matinding pagyanig. Napasubsob ako sandali sa manibela. Nanginginig yung kamay ko.
Kinapa ko agad yung likod ko, yung ulo ko. Wala namang sugat. Pero yung pakiramdam, parang may ibang presensya sa loob ng kotse. Habang nakahinto ako, iniikot ko yung ulo ko para tignan yung backseat. Doon ko narinig, may humihinga. Mabagal, malalim, parang pagod na pagod. May tao ba sa loob? Sabi ko. Pero hindi, dapat wala. Ako lang mag-isa. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa pagkabigla, pero dahan-dahan akong lumingon. At doon natigil ang paghinga ko. Sa salamin, sa pinakamadilim na bahagi ng likod ng kotse, parang may nakaupong babae. Nakayuko, mahaba ang buhok, at unti-unti niyang itinataas ang ulo niya. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan yung takot ko nung gabing yun. Kasi habang nakatitig ako sa rearview mirror, kita ko, dahan-dahan niyang itinataas yung ulo niya. Hindi ko makita yung muka dahil sobrang haba ng buhok. Pero ramdam ko na nakatingin siya diretso sa akin. Parang humihigop ng hangin yung loob ng kotse. Para bang may vacuum. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ilalabas ko yung sarili ko o itutuloy ko ang pag-andar. Pero bigla siyang gumalaw. Doon ako napasigaw. Tinurn ko agad yung susi. Pinilit i-start yung kotse kahit nanginginig yung kamay ko. Nung umilaw ang dashboard, biglang sumalubong yung isang mahabang ungol sa likod ko. Inapakan ko yung gas, pikit mata, todo yung andar. Habang papaalis ako, lalong lumalala. Nung umandar na, naramdaman kong gumalaw siya sa likod. Parang gumagapang papunta sa gitna ng kotse. Ayoko lumingon pero kita ko sa rearview mirror. Umangat yung katawan niya. Tapos unti-unti niyang inangat yung mukha niya. May ilang segundo bago ko makita yung mismong mukha niya. Pero biglang may kumalabog sa labas ng kotse. Para siyang biglang lumabas at sumampa sa bubong. Putya, halos lumabas na yung puso ko. Narinig ko yung bakal na bubong na parang kinakayod ng matalas na kuko. Hindi ko na alam kung umiiyak ako o humihinga lang sa sobrang takot. Pagdating ko sa parte na may konting ilaw ng poste, may nakita akong mukha sa windshield ko, nakadikit. Wala siyang mata, yung balat niya parang nalusaw, tapos yung buhok niya nakalawit, kumakapit sa salamin. Nakatitig siya diretso sa akin. Napamura ako ng napakalakas, sabay kabig ng manibela. Pagkakabig ko, nag-flicker yung headlight at bigla siya nawala. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ako sa Malay-Balay. Nanginginig pa rin yung tuhod ko. Pagdating ko kung saan ako mag-check-in, tinignan ko yung likod ng kotse. May 3 mahabang gasgas sa bubong. Hindi gasgas na parang sanga. Masyadong tuwid, masyadong malalim. Halatang kinayod ng kuko. Yung guardrail na nabangga ko, nabalitaan ko kinaumagahan na may mga naaksidente talaga doon. Yung iba raw, pareho lang sa kwento ko. May babaeng biglang sumusulpot. Nung kinabukasan, wala na akong lakas para magpa-service pa ng kotse. Tumawag na lang ako sa rental at sinabi kong naaksidente ako. Hindi ko na dinagdag yung nangyari sa akin. Dahil sino naman ang maniniwala, di ba? Pinilit kong maging normal ang araw ko. Pero habang nakaupo ako sa likod ng terminal, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Napalingon ako, pero wala naman. Pero yung pakiramdam, parang may nakasunod pa rin. Pagka-uwi ko, halos 2 linggo akong hirap makatulog. Tuwing mapapatingin ako sa side mirror ng sasakyan, kahit sa parking lot lang, parang may nakikita akong hugis. Hindi malinaw, hindi rin lagi, pero sapat para manindig yung balahibo ko.
Itago nyo na lang ako sa pangalang Jace. Taga Valencia. At madalas akong nagbabakasyon sa bahay ng pinsan ko, malapit sa ilog Tamulog. Hindi naman kilala ang ilog na yon bilang tourist spot, pero kilala siya ng mga taga roon bilang ilog na may bantay. Pero syempre, noong una, hindi ako naniniwala. Isang hapon, nagyaya ang pinsan ko na maligo raw kami. Mahaba ang ilog, medyo malalim sa gitna, pero sobrang linaw ng tubig. Nakakapanatag ng isip kasi puro puno sa paligid, puro kaluskos ng dahon, puro tunog ng agos. Para siyang lugar na hindi dapat pinapakialaman. Habang naliligo kami, napansin kong may isang parte sa bandang gitna na parang sobrang tahimik. Hindi gumagalaw ang tubig. Tawag namin dyan, patay na bahagi, sabi ng pinsan ko. Bakit? Tanong ko. Basta, may lumulutang daw minsan paghapon. Hindi ko na tinuloy ang tanong kasi mukhang ayaw niya palawakin. Pero napansin kong pati ibang naliligo, iniiwasan talaga yung part na yon kahit mukhang mababaw. Kinagabihan, habang nasa terrace kami, narinig namin bigla yung tunog ng tubig. Parang may naliligo sa gitna ng gabi. Wala namang tao roon. Nasa gitna kami ng mga bukid. Tahimik dapat, pero tuloy-tuloy yung tunog. Parang may sumisisid at lumalangoy. Tinawag ko yung pinsan ko. Uy, may tao sa ilog oh. Wala yan, wag mo nang pansinin, sagot niya, pero halata akong kinakabahan siya. Hindi ako mapakali. Parang hinihila ko ng kuryosidad at hindi ko alam, kasalanan pala yun. Kinabukasan, bumalik ako mag-isa. Gusto ko lang makita kung may tao talagang naliligo pag ganong oras. Tanghali, maliwanag, sobrang kalmado ng ilog. Akala ko normal lang lahat. Pero pagdating ko sa gilid, may narinig akong pabulong. Parang galing sa gitna ng ilog. Halika, dito ka. Napaatras ako. Tumayo ang lahat ng balahibo ko. Pagtingin ko sa gitna, may nakalutang na ulo. Mukha siyang babae. Mahaba ang buhok, pero ang mapapansin mo agad, wala siyang mata. Puti lang. Wala ring ilong. Flat. Tapos yung bibig niya, nakanganga, pero walang ngipin. Nakatitig siya sa direksyon ko. Nakasunod siya sa galaw ko. Tumakbo ko pero may narinig ako ulit. Balik ka. Hindi ka pa tapos. Yung tubig, biglang nag-ingay. Parang may lumangoy papalapit sa gilid. Hindi ko na tinignan. Pero naramdaman kong may kumapit sa paa ko. Malamig. Para akong hinihila. Sumigaw ako. Nagmura ako. Nagpupumiglas. At paglingon ko, walang kamay. Walang tao. Pero nararamdaman ko talaga. May anino sa ilalim ng tubig. Malaki. Mahaba ang braso. Halos umaabot sa bato. Akma na akong mahuhulog nang biglang may sumigaw mula sa likod. Jace, huwag kang tumingin. Yung pinsan ko. Hinila niya ako papalayo. Pagkahila niya, parang bumitaw bigla yung nasa tubig. Pagtingin namin, wala na yung nilalang. Tahimik na ulit yung gitna. Pero sa dulo ng ilog, may lumulutang na puting tela na parang damit. Pagdating sa bahay, galit na galit yung pinsan ko. Sinabihan na kita. Yung gitna ng ilog, doon nilulubog yung mga nalunod noon. Hindi sila umaalis. Tapos pag may bagong bisita, lalo na taga ibang lugar, kinukuha nila. Doon lang niya ikonento. Marami na palang nalunod sa ilog na yon. Hindi na aahon ang katawan. Bigla na lang nawawala. Sabi ng matatanda,
May bantay raw ang ilog. Isang nilalang. Kinagabihan bago ako umuwi, dumaan ulit ako sa terrace. Tahimik, walang hangin, pero sa gitna ng kadiliman ng ilog, may nakita akong puting anino, parang nakalubog hanggang liig. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa akin. Pagkurap ko, nawala. Kinabukasan, umuwi ako ng Valencia. Bumabalik pa rin naman ako sa bahay ng pinsan ko. Pero hindi na ako kailanman lumapit sa ilog na yon. Isa ako sa mga masusugid na nakikinig. Pero silent listener lang ako. Ako nga pala si Arvin. Third year agriculture student sa CMU noon. Nakastay ako sa isang lumang dorm sa may bandang likod ng campus. Yung tipong sinasabi ng mga upperclassmen na may istorbo tuwing 3 AM. Hindi ko yun pinaniniwalaan dati. Sabi ko, baka gawa-gawa lang para takutin yung mga bagong boarders. Pero isang gabi o madaling araw, nakuha ko talagang marinig at maranasan mismo yung sinasabi nilang kaluskos, iyak at katok na hindi galing sa tao. Mabilis akong makatulog kahit maingay. Pero ibang klase yung dorm na to. Luma yung sahig, mabigat yung hangin. At kahit may nakatira pa sa ibang rooms, parang masyadong tahimik tuwing pinapatay ang ilaw. Unang 2 linggo, normal pa. May mga kalabog minsan, pero dahil puro kahoy ang dorm, normal lang para sa akin. Pero isang 3 AM, bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa gumalaw. Nagising ako kasi may kumatok sa pinto ko. 3 beses. Mabagal. Hindi rin malakas. Akala ko roommate ko. Pero wala akong roommate. Ako lang mag-isa sa kwarto. Binuksan ko ang pinto, pero walang tao. Binuksan ko yung ilaw sa hallway. Wala rin. Wala kahit anino. Pagbalik ko sa kama, napansin kong bumukas ng kaunti yung bintana ko. Kahit sigurado kong sinara ko yun bago ako matulog. Medyo kinalabutan ako. Pero sabi ko sa sarili ko, hangin lang yan. Huwag kang praning. Ilang gabi pa ang lumipas. Ganon pa rin. 3 AM. May katok. Laging 3, laging mabagal. Pero yung pang 7 gabi, hindi nakatok ang gumising sa akin. Iyak, mahina. Yung iyak ng babae na hinahabol ang hininga. Nagmula yun sa hallway, sa labas ng room ko. Hindi ako tumayo, hindi ko sinilip. Nanigas ako sa takot. Pero yung pinakang masama, biglang tumigil yung iyak. Tapos narinig ko yung tunog ng paa na dahan-dahang papalapit sa pinto ko. At yun na naman, 3 katok. Pero this time, hindi mabagal. Parang galit. Hindi ako gumalaw. Hindi ako halos huminga. Maya-maya, narinig ko yung doorknob ko. Umiikot. Parang may gustong pumasok. Hindi ako makapagdasal sa sobrang takot. At biglang lumamig yung buong kwarto. Yung tipong parang lumamig kasi parang may nakatayo sa gilid ng kama. At doon ko nakita, sa salamin ng cabinet ko, yung refleksyon ng pinto. May nakatayong anino sa labas ng pinto. Pangbabae ang buhok, mahaba yung kamay, at parang nakadikit yung mukha sa mismong pinto ko. Ayoko siyang tignan diretso, kaya tinignan ko lang yung refleksyon. Hanggang sa unti-unti siyang tumungo. Parang sinisilip ako mula sa ilalim ng pinto. Doon ako napasigaw. Hindi ko na alam kung paano. Bago ako umakyat sa kama, tinulak ko yung cabinet sa harap ng pinto. At doon na ako umakyat mismo sa kama pagkatapos. After ng mga ilang minuto, biglang tumigil lahat. Wala nang iyak, wala nang naglalakad. Pati yung katok, nawala.
Parang wala talaga nangyari. Pero alam kong hindi totoo yun. Alam kong nandun siya. Kinabukasan, wala akong tulog. Pumunta ako sa admin para lumipat ng dorm. Ayoko nang bumalik doon o magpalipas ng isang gabi pa. Habang nag-aayos ako ng papers, may lumapit na matandang janitor na para bang sanay sa itsura ng mga tulad kong takot. Ang sabi niya, "Na-assign ka sa lumang room sa gitna." Tumango ako. "Huwag ka nang bumalik doon. Hindi lahat ng kumakatok dapat pagbuksan." Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Bumuntong hininga siya. "May babae dati na tumira doon, laging umiiyak gabi-gabi. Iniwan siya ng nobyo. Isang araw, hindi na siya bumaba sa kusina. Nakita na lang siyang nakalugay ang buhok at nakayuko sa sulok ng hallway. Patay na pala. Kaya pala may iyak, kaya pala may katok, kaya pala madaling araw." Sabi ko sa sarili ko. Sabi pa ng janitor, tuwing 3 a.m, inuulit niya yung huling gabing humingi siya ng tulong. Kumatok siya sa pinto ng katabi niyang border, pero hindi siya binuksan. Kaya siguro kumakatok siya sa pinto ko. Pilit niyang binubuksan. Bago ako lumipat, kinuha ko lang yung naiwan kong gamit. Ayokong abutin ng madaling araw ulit. Kaya 10 p.m. pa lang, umalis na ako. Pero habang papalayo ako sa hallway, may narinig akong bumagsak sa loob ng room ko. Hindi ko na tinignan. Hindi ko na binuksan. Hindi ko na sinilip. Mas mabuti nang hindi ko malaman.